Matapos lumusot sa Senado ang Senate Bill No. 2243 o ang panukalang batas na nagpapalakas o magpapalakas sa salt industry sa bansa, ipinahayag ng isang mambabatas na posibleng makapagdala ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino ang naturang panukala sandaling mapirmahan na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang ganap na batas. Maiiwasan rin daw nito ang pag-aangkat ng asin sa ibang bansa at maaari pa raw maging salt self-sufficient ang Pilipinas. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Ayon kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee, sakaling maipasa ang naturang panukala, hindi lang ito magiging daan upang makabangon ng industriya ng pag-aasin sa bansa, kundi magdadala rin ito ng trabaho sa mga Pilipino. Isa raw sa maaaring makinabang sa dalang trabaho nito ang mga nasa coastal communities o malapit sa agriculture, aquaculture at fishing areas o malalayo sa lungsod o bayan. Bukod dito, maaari rin daw maging salt self-sufficient ang Pilipinas na hindi nakakailanganin pang mag-angkat sa ibang mga bansa. Kung susumahin daw kasi aabot sa humigit kumulang 500,000 metric tons ang inaangkat ng Pilipinas mula sa ibang bansa kada taon. Katumbas daw yan ng 90% na kinakailangang asin sa bansa. Nilalayon rin daw ng nasabing panukala na maging net exporter ang Pilipinas na malaki ang maitutulong sa kita ng ekonomiya ng bansa. Bukod pa riyan, ikinababahala rin daw ni Lee ang tumataas na bilang ng unemployment rate sa Pilipinas na nagsasanhi ng kagutuman sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman isa sa nakikita niyang solusyon dito ang tuluyang pagkakapasa sa Philippine Salt Industry Development Act. Matatandaan na mabilis lumusot ang naturang panukala sa Kamara noong May at pinaboran naman ito ng 22 senador sa Senado ngayong buwan ng Setyembre. Si Lee ang principal author ng naturang panukala sa bersyon ng House of Representatives, habang si Senator Cynthia Villar naman ang sponsor nito sa Senado at co-author nito si Senate President Juan Miguel Zubiri. Samantala, matatandaan na una nang naglunsad ang Department of Agriculture o DA at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ng Oplan Asin na may temang pasiglahin sariling ating asin bilang hakbang ng pamahalaan upang mapalakas pa ang industriya at produksyon ng asin. Kabi-kabilang pagsasanay rin ang isinasagawa ng nasabing mga ahensya sa mga coastal communities upang sanayin ang mga nagtatrabaho sa salt industry na gumamit ng solar technology sa kanilang produksyon. Para sa UrTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.